Magandang araw po sa inyong lahat. Narito na po ang pinaka-latest nating update sa maging lagay ng panahon ngayong araw ng Biyernes, August 29, 2025. Samantala, sa kasalukuyan nga po ang low pressure area na ating minomonitor sa loob ng ating Philippine Area of Responsibility ay kasalukuyan na nga po naging ganap na bagyo na kung saan po may kategorya na tropical depression. At may lakas po sa na sustained wind na umabot sa 50 km per hour at may pagbugso na umabot sa 60 km per hour. Samantalang kumikilos pa north-northwestward na may bilis na 10 km per hour. Dahil nga po sa naging ganap na nga po ito na bagyo sa loob ng ating Philippine Area of Responsibility, ay pinangalanan na po ito sa local name na Jacinto. Kaya po, may pangalan na po itong Jacinto, sa kasalukuyan ang bagyong Jacinto. Samantala, dahil nga po may naging bagyo na po ito, asahan po ang paglakas ng hangin, lalo na sa hilaga at kanlurang bahagi ng bansa. Na kung saan nga po inihila po nitong bagyong Jacinto ang habagat, hangin habagat at hangin na nagmumula sa hilaga ng ating bansa. Na kung saan apektado nga po nito sa hilaga ang Batanes area, Kabuyang Group of Islands at kabilang na ang Ilocos region. At dahil dyan ay pinapaalanan po natin ang mga kababayan natin sa mga biglaang buhos na pag-ulan at possible din po ang pagguho ng lupa dahil sa patuloy na inaasahan nating mga pag-ulan dahil sa paglakas ng paghila ng bagyong Jacinto. At dahil dyan at dahil hinihila rin ito ang hanging habagat, asahan din po natin magiging maulan ang panahon dito sa area ng Palawan at area ng Oriental Mindoro, Occidental Mindoro. Dulot nga rin po yan ng paghila ng hanging habagat. Kabilang din po ang area ng Bintuan, Coron, ay asahan din po yan ang maulap hanggang sa maulap na papurin at mga pag-ulan. At asahan po yan dito sa area ng Luzon, sa kanlurang bahagi ng Luzon, ang maulap hanggang sa maulap na papurin. At dito sa area po ng Ilocos Norte, Apayao, Abra, Kalinga, Ilocos Sur, Mountain Province, Ifugao, La Union, Benguet, Nueva Vizcaya, Pangasinan, Zambales, Bataan, Pampanga, Bataan, Cavite, Batangas, at pababa po ng ating bansa. Kaya po asahan po ayan ang maulap hanggang sa maulap na papurin at mga pag-ulan, mga biglaang pagbuhos ng pag-ulan. Samantala, dito naman sa area ng sa silangang bahagi ng ating bansa, ay asahan po yung bagyang maulap at mga isolated. Meaning, maulap at hindi naman sa tuloy-tuloy, ngunit ang may mga isolated or mga biglaan po yan na pagbuhos ng pag-ulan dahil po yan sa mga thunderstorm na lumalakas nga po yan pagsapit ng hapon at gabi. Kaya po maging alerto at maging handa sa mga biglaang buhos ng pag-ulan. At ayan nga po, dahil dito, bago naman po itong pinabantay nating bagyong si Jacinto, na kung saan nga po ay palabas na ito ng ating Philippine Area of Responsibility ngayong araw, ay sa nakalipas na oras sa aming pagmumonitor, may namamataan po kaming panibagong mga cloudcaster sa silangan bahagi ng ating bansa o sa Mindanao. Na kung saan nga po kapansin-pansin nga po yung mga sinyalis or simbolo ng pagre-develop ng isang masamang panahon or pagbuo ng isang low pressure area. Kaya po itong inaasa natin na sa aming pagmumonitor ay possible din po na lumapit ito sa ating Philippine Area of Responsibility na ating pagbabantayan po sa kasalukuyan kung ito nga po ay magiging bagyo sa mga susunod na araw. Kaya po sa kasalukuyan nga po may dalawa tayong minomonitor na low pressure area o isa bagyong Jacinto at isa naman low pressure area. So possible po yan kaya po patuloy lang po ang aming pag-monitor dahil sa paglapit nga po nitong
new low pressure area. So makikita po ninyo dyan yung mga thunderstorm at possible din po yan magpapalakas ng alon ng karagatan. Kaya po maging alerto po, lalo na doon sa mga kababayan natin mangingisda na may mga maliliit na sasakyang pandagat na lubhang mapanganib, lalo na po may mga tinatawag nating offshore na thunderstorm. Kaya po maging alerto lang po tayo para makaiwas tayo sa mga posibilidad na malubhang epekto. At dahil dyan, para sa maging lagyan ng panahon dito sa loob ng ating bansa, asahan pa rin po dito sa area ng Luzon ang maulap hanggang sa maulap na papurin at mga pag-ulan. Lalo na dito sa kanlurang bahagi ng ating bansa. Doon nga po sa mga nabanggit po na nasa kanlurang bahagi ng bansa, asahan po yan na maulap na papurin at mataas ang tsansa ng mga pag-ulan. At dito sa silangang bahagi ng ating bansa, dito sa area ng Cagayan Valley, Isabela at Aurora, kabilang na ang Quezon Province at Bicol Region, ay asahan din po ang maulap, mga sa maulap na papurin at mga isolated. Meaning yung nga po nabanggit ko na mga biglaan na dulot nga po ng mga thunderstorm. At kabilang din po ang area ng Mimaropa sa makaranas ng maulan na panahon at maulap. Ito nga po sa nabanggit ko kanina na Oriental Mindoro, Occidental Mindoro, at saka dito sa area ng Palawan. Asahan po yan dahil malakas din po ang paghila ng hanging habagat na kung saan po bagyang makakaranas ng mahanging panahon dito sa Palawan at sa area ng Batanes. Dalawa po yung pinapalakas ng bagyong si Jacinto dito sa kanluran ng Palawan area at dito sa may Hilaga, na kung saan nga po kapansin-pansin nga po na hinihila na husto ng bagyong si Jacinto, na kung saan bagyang makakaranas ng bagyang paglakas ng hangin dito sa area ng Babuyang Group of Islands and then Batanes Islands. Kaya po maging alerto po yan sa mga nabanggit na lugar sa mga bagyang paglakas ng hangin at mga pag-ulan. Na possible nga po yan ang pagkakaroon ng malakas pag-ulan at pagbuho. Para naman sa maging lagay ng panahon dito sa area ng Visayas, iasahan pa rin po natin ang maulap hanggang sa maulap na papurin at may mga tsansa pa rin po ng mga pag-ulan, lalo na dito sa area ng Antique. At kabilang na rin ang Romblon sa mga karanas ng mga pag-ulan at area ng Marinduque. Dahil nga rin po yan sa bagyang pag-akyat ng habagat na kung saan nga po makikita natin na dito na lang sa area ng Antique at Romblon, Marinduque ang bagyang nakaapektuhan ng hanging habagat. So dito sa area ng Negros Occidental, Negros Oriental ay bagyang pong humihina ang epekto ng hanging habagat. Ngunit asahan pa rin po abang maulap na papawirin at mga kalat-kalat na pag-ulan dahil din po yan sa mga thunderstorm. Nadala nga rin po itong mga nasabing weather system na umiiril sa ating bansa. Kaya po dito sa area ng buong Visayas, asahan pa rin po na magkakaroon ng maulap na papawirin at mga kalat-kalat na pag-ulan. At maging alerto lang po tayo sa mga biglaang buhos ng pag-ulan. Kaya kung lalabas kayo ng inyong talang, ugaliin pa rin po magdala ng panangga sa ulan o payong. At para naman sa maging lagay ng panahon dito sa Mindanao, asahan pa rin po ang maulap hanggang sa maulap na papurin at mga kalat-kalat na pag-ulan dito sa Zamboanga Peninsula, Zamboanga del Norte, Misamis Occidental, Zamboanga del Sur, Lanao del Sur, Lanao del Norte, Misamis Oriental, Bukidnon, Agusan del Norte, Dinagat Islands, Surigao del Norte, Surigao del Sur, Agusan del Sur. Samantalang ang nalalabing bahagi ng Mindanao, asahan pa rin po natin ang bahagyang maulap at may mga isolated. Ini katulad din po nung nasa silangang bahagi ng Luzon na kung saan po isolated or mga biglaan lang po ng mga pag-ulan. Dulot nga po ng thunderstorm. Na asahan pa rin po natin na kapag sapit ng hapon at gabi, lumalakas po ang mga thunderstorm. Na kung saan minsan umabot po ng 1 oras ang tinatagal ng pag-ulan. Kaya possible pa rin po ang pagbaha sa mga mababang lugar at pagguho ng lupa sa mabubundok na lugar. Kaya po maging alerto pa rin po dito sa area ng
Cotabato, Maguindanao, Sultan Kudarat, South Cotabato, Sarangani, Davao Oriental, at dito sa area ng Davao del Sur. Kabilang na rin dito sa Davao Oriental. At yan nga po ang ating mumonitor sa mga susunod na araw kung possible nga na lumapit itong ating binabantayan na low pressure area sa silangang bahagi ng Mindanao, ay possible po na makaranas din po na mga tuloy-tuloy na pagulan dito sa silangang bahagi. Pero ano pa yan po, outlook pa rin po yan, so maaari pa rin po yan magbago. So, i-update po namin kayo kung ito ay magbabago. Kaya po manatiling maging alerto at updated. Para maging updated po kayo, like and subscribe para ma-notify po kayo sa mga bago nating update. At maraming salamat po sa mga patuloy niyong subay, pagsuporta, at God bless po sa inyong lahat. At para naman po sa maging lagay ng panahon din sa ating karagatan, sa kasalukuyan po, wala pa rin po tayong nakataas na gill warning sa kahit anong baybay ng ating karagatan. Ngunit iba ang pag-iingat pa rin po sa kanlurang bahagi ng bansa na kung saan nga po mayroon kang minomonitor na bagyong Jacinto na kasalukuyan, mayroon na po siyang kategorya na tropical depression. Samantala, sa mga susunod na oras, possible nga po itong mag-enhance or lumakas pa bilang ganap na tropical storm na kung saan ang kategorya niya ay mas nag-level. So, inaasahan natin mas lalakas pa yung hangin na inaasahan natin. So, kung saan paglakas ng hangin, apektado pa rin po nito ang Palawan area at hilagang bansa na kung saan nga po yung hilaga natin is yung Batanes at Babuyang Group of Islands kung saan makakaranas po yan ng malakas na pag-alon ng karagatan dahil sa paghila ng hangin at mga thunderstorm na kung may malakas po ang mga thunderstorm, mataas din po ang pagtaas ng alon sa karagatan. Kaya po inaasa natin dito sa kanlurang bahagi ng bansa magiging mataas po ang pag-alon lalo na dito sa kanlurang bahagi ng Palawan at kabilang na rin dito sa kanluran bahagi ng Luzon dahil po diyan mas malakas yung hangin na intensity. So, iba yung pag-iingat pa rin po dahil sa mga kababayan natin may mga maliliit na sakyang pandagat na pumalaw dito sa area natin. Samantala dito sa may silangang bahagi ng ating bansa, dito sa may area ng silangan ng Luzon, Visayas at Mindanao, magiging light to moderate ang magiging lagay ng ating panahon na kung saan magiging maganda ang pag-alon, ngunit may tansa pa rin na mga tama na pag-alon. Ngunit hindi gaano siyang mas nakakabahala para sa ating mga mangingisdang yung mga maliliit na sakyang pangdagat kasi wala naman tayong mas inaasa na mas mataas pang mga pag-alon kaysa rito sa kanlurang bahagi ng ating bansa. At yan nga po ang pinakalitis nating update sa maging lagay ng ating panahon ngayong araw ng Biyernes, August 29, 2025. Maraming salamat at para maging update po kayo sa mga panibagong nating update ukol sa lagay ng ating panahon dito sa ating bansa, pag-like and subscribe and don't forget to share para marami po tayong matulungan at maabiso ang mga kababayan na nangangailangan ng tulong about sa weather ng ating bansa. Maraming salamat po. God bless and thank you so much.